The problem is the Philippines is fast turning into a country that's not governed by laws anymore, and the top lawbreakers are themselves the lawmakers. Now that's the problem. They want to turn this country into a lawless country, but it will be the Filipino people that will prevail. Hey, may darating din ako. Gusto niya ng warrantless arrest dun sa fake news. Tapos ayaw nila ng death penalty sa plunder. Bakit? Nasaan yung, di ba nakikita niyo yung disconnect? Gusto nila ng warrantless arrest for fake news na hindi pa dinefine, wala pang batas, violation of our constitutional rights. Tapos, ayaw nila ng death penalty sa plunder. Let that sink in. Thank you. At saka isa pa po, kung nakikita nyo, ang mga pin-post po namin or nilalagay namin sa mga social media platform namin is galing lang din po sa kanilang mga posts. Like po yung katulad ng yung Vicam scandal na aming pinaglalaban ngayon is galing din po sa mga kamalian sila mismo may gawa. Na sila rin naman nagagalit because binubulgar namin bago binulgar muna ni PRRD at saka ni Congressman Bungab at nagpapasalamat po tayo at ang mamamayang Pilipino na lumabas po itong lahat. Second, hindi po kami na may personal. Binabase lang po namin kung ano yung nakikita namin, nababasa namin at napapanood po namin sa kanila rin live hearing kung paano po nila binedemoralize, iniinsulto ang men in uniform. Pag hindi nila nakuha ang sagot na gusto nila, sinungaling na. Kapag hindi nila nakuha or hindi nila na-convince yung kanilang resource person, i-contempt na nila. So, saan tayo pupunta? We are actually, they are supposed to be our legislator. Dapat sila mo mismo ang nagpapatupad ng batas at sumusunod sa tamang batas. Pero sa ating nakikita right now, sila po ang lumilihis or hindi tumutupad or sumusunod sa ating konstitusyon. Kami ho, nagsasalita lamang kung ano ho ang nakikita namin. It's all recorded. Recorded yan, may video kami, i-share lang namin. Even when we question yung kanilang wealth, nakikita ko di ba? Ang mamahal na relo, meron silang mamahaling cars. Magkano lang ang sweldo ng isang congressman? Para ma-afford mo yung gano'n. Kung may 3 billion ka kalagang relo, or sabihin natin 2 billion na lang. Magkano ang sweldo ng congressman? 300? Right now? 300, right? So 300,000 in 10 months is like 3 million. 10 months yun. So ibibili mo yun ng relo na halagang 3 million in 10 months, paano ka? Saan ka pupunta? Tapos nag-umpisa kayo sa ordinaryo. Ikaw ay isang ordinaryo mamamayan, tapos after 2 years, bigla ang bongga-bongga mo na. Sarap naman ang buhay mo. Di ba? Parang, sa atin naman ito, takso ng bayan yan. Yun mo yung katotohanan. And again, the House of Representatives is House of the People. Hindi buuin nyo yan. Yung posisyon nyo ay pahiram lamang. Hindi mo kayo permanente sa inyong inuupuan. And sana, yung hindi naman mo namin nilalahat ang mga nakaupo dyan sa Congress and even sa Senate, no? Alam din namin na meron po dyan na matitino at maayos. And sana ho, para kung talaga kayo sa mamamayang Pilipino, ipagtanggol niyo ho ang kaba ng bayan. Ituwid mo ang mali. Manindigan mo kayo. Kasi yan po ang pinangako nyo nung kayo po ay tumakbo bilang politiko. So yun lang naman. And dun sa mga nananahimik ho, tungkol sa Vicam, nasan po kayo? Bakit hindi mo kayo nagsasalita sa mga senador na nakakita ng mga blanco papeles ng Vicam? Hindi naman po natin pinag-usapan ng malinaw, Vicam. So sana ho, kayo, magsalita ho kayo para maniwala ho kami na yung mga tumatakbo or nakaupo dyan sa pwesto ngayon is para sa mamamayang Pilipino at para sa yung layunin nila is para sa ikabubuti ng ating bayan, hindi para makaisa o magnakaw sa kaban ng bayan. Salamat po.